Butanding sa Maynila, may natagpuan ganyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa baybayin ng Bitas sa Tondo. Ayon sa mga tauhan ng BIFAR, naagnas o nasa decomposition stage na ang female juvenile whale shark na nakita kanina madaling araw. Nakatakdang ilibing sa lugar ang batang butanding na hindi pa malinaw kung paano napadpad doon. Kaugnay pa rin po na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, bumisita si Defense Secretary Gibot Teodoro sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea na patuloy pong inaangkin ng China. Nakatutok si Rafi Tima. Espesyal ang pagbisitang ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Isla ng Pag-asa sa Munisipalidad ng Kalayaan. Lalo na ang pag-awit ng lupang hinirang kasama ang mga sibilyang nakatira sa isla at mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa teritoryong ito ng bansa. Ayon sa kalihim, 10 taon matapos ilabas ng Arbitral Tribunal ang kanilang desisyon na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China, marami na anyang nangyari, pero marami pa ang kailangang gawin. Na-isolate ang China dito sa buong mundo. Secondly, namulat ang ating mga kababayan sa importansya ng karagatan. And yung importansya ng karagatan, hindi lang sa ngayon, lalo-lalo na sa mga future generations of Filipinos. However, for the next 10 years, we have to move double time. Kasi mas mabilis yung gustong manira ng ating hold sa ating teritoryo at sa sovereign rights natin. Bukod sa simbolikong flag raising, namigay din ang kalihim ng food pack sa mga residente. Ipinag-utos na rin daw niya sa Western Command ng AFP na tumulong sa mobility ng mga tagapag-asa na isa sa pangunahing problema ay access sa isla, lalo na pag masama ang panahon. Bago nga muling makalipad ang eroplanong sinakyan ng kalihim, binayo ng matinding ulan at hangin ng isla. Ayon sa kalihim, dapat maging usaping politikal ang issue ng West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pagbabaliwala ng China sa arbitral ruling. Lahat naman ng issue na sa publiko ay political. Huwag lang gawing partisan political issue na nagsasalungatan ang view natin dito sa West Philippine Sea. Let there be no debate kung sino may-ari nito. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Umaasa si Senador Chis Escudero na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago mag-Nobyembre o Disyembre. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa unang 3 araw ng impeachment trial, iisang testigo pa lang ang sumalang, si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ngayong linggo naman, inaasahang sasalang sina NBI Regional Director Jeremy Lotoc, Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Belinda Bello ng Legislative Security Bureau ng House of Representatives. Ang suwestyon ni Senator Ping Lacson, ipag-standby na sa Senado ang mga nakalinyang testigo kada linggo para maisalang na kung maagang matapos ang isa. Hindi pa madalin na para mako-compromise na yung pagpipresenta ng ebidensya, pero madali natin in such a way na huwag tayo mag-aksaya ng araw. Abutin tayo ng Pasko rito pagka ganyan ang pace natin na isang witness sa isang linggo. Sabi ni Lacson, bukas naman sa mungkahing ito si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Sa kanyang podcast, si Escudero na mismo nagsabi na bibilis na ng bahagya ang impeachment trial. Tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa inaasahang pagharap ni Lopez sa impeachment court ngayong linggo, pupunta rin kaya si Duterte? Wala kami sa totoo lang na idea kung pupunta siya. Ang balita lang namin ay nag-inquire sila kung pwede sila magdala ng catering, ref, coffee maker, and Nung Huwebes, nagpunta sa Senado si Lopez para sa mga hiling nilang sariling catering, refrigerator at iba pa. Isa pang ipinatatawag ng korte si NBI Director Melvin Matibag. Wala pang petsa kung kailan siya sasalang. Gayunman, hinihiling ngayon ni Matibag sa kanyang sulat sa prosekusyon na isalang na siya ng maaga bago o sa mismong July 20 dahil may dadaluhan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 to 22. Kinukunan pa namin ng reaksyon dito ang prosekusyon. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Quick, chikahan tayo mga kapuso.
Back in her tennis era, si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Ibinahagi ni Marian ang ilang ganap sa kanyang tennis training sesh. Caption pa ni Yan, masaya raw siyang nakabalik sa court at muling nakasama ang kanyang coach. Blooming in her third trimester si Sheena Halili. Sa IG, iplinex ni Sheena ang kanyang pregnancy glow. Looking forward na raw si Sheena na makilala ang kanilang baby boy ni hubby Jeron Manzanero. It's also a baby boy para sa newlyweds na sina Rere Madrid at Kai Soto. May paandar pang basketball sina Rere at Kai sa kanilang gender reveal party. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ito naman may nakilala kaming bata na ang interes, napapanahon. Nagmo-monitor po kasi siya ng mga ulat panahon. Kilalanin natin ang batang weather watcher sa Pampagood Vibes ni Katrina Son. And look at this. This one is a super typhoon and then it will go around in there. At 6 years old, interesado si Prince Paul Leonard Guevara sa ulat panahon, gaya ng pag-track ng bagyo. This one, it will go around in there. At ito yung super typhoon. Kwento ng mga magulang ni Prince. 3 years old pa lang ang anak nang magsimula ang hilig sa panahon. Siya pa nga ang nagbabalita sa mga magulang kung saan posibleng tumungo ang bagyo, na kanyang nakikita sa pagmomonitor ng mga weather forecast visualization tool. I'll need to show everyone the super typhoon cause I'm gonna warn them. Actually, pag nag-work ako and then rainy season na, kukulitin niya lang ako, Mommy, there's a typhoon coming. Ngayon, every time na may typhoon or tropical depression lang, kaabang yan sa akin kung saan papunta yung typhoon kasi nga alam niya babahain kami. Ang Pag-asa natutuwa sa pagkahilig ni Prince sa pag-aaral ng panahon. Nakakatuwa po yung ganun. Saka napapanahon po kasi lalo na ngayon nakakaranas tayo ng climate change. Mas kailangan natin ang mga kabataan na maging involved pa dito sa science ng meteorology, science ng hydrology. So kailangan po natin sila. At nakakatuwa po na bata pa lang is ganun na po yung kanyang motivation. Ang dream job ni Prince, bumbero at reporter. I just see it onto the GMA News. Cause I need to gaya it. The typhoon is going to Taiwan. Prince Paul Guevara, GMA News. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.